Jude, all the brethren, maraming salamat po sa inyong lahat, sapagkat kung wala kayo, ay wala rin po ang gawain nito. Salamat po sa ating mga nasa ushering department, maraming salamat, sapagkat kahit wala pang taong pumapasok, kayo na po ay nakangiti. At yung habang may pumapasok, nakangiti kayo, kaya nakangiti rin tayo lahat. Amen? Iba sa ating ay okay. Kung sa TV pa mayroong patalastas. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you. Praise God. At maraming salamat din po sa ating LM department, yung mga nanay natin na sobrang kasisipag para po sa ikakaganda sa gawain ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Dito ba lahat ng mga LM department, mga nanay? Praise God. Salamat po sa inyo. Mula po sa kanilang LM President, ako po yung nagpapasalamat. Sa atin pong AMD department, sa lahat ng mga gwapong tatay. Dati, pag mga ganitong mga araw, nasa sugala, nasa inuman. But today, kasama natin sila para magpuri sa ating Panginoong Diyos. Parang napakalakas, pumalakpak yung ating mga tatay. Praise the Lord! Ay hindi magpapatalo ang youth department. Mukhang matatalo yata sila ngayon. Mukhang mas mahina ang kanilang sigaw at ang kanilang palakpak. Oh, praise the Lord. Buhay-buhilo lang pala. Salamat sa ating pong youth department. Sa ating pong music team. Sa music department ako nagpapasalamat, mga kapatid. Talagang hindi po biro ang kanilang pinagdadaanan. Mabigat po ang kanilang pinagdadaanan dahil kung tutuusin is hindi dapat tayo dito ngayon nagdaos, dapat sa church lang. Pero kaya halos na on the spot sila. Kaya grabe yung kanilang puyat, yung kanilang pagod. But ako'y naniniwala mayroon pong pabor ang Diyos sa bawat isa. Maraming salamat po, music team. Sa ating pong Sunday School Department, maraming salamat na yung pong ating mga children na yung unti-unting na-educate sa inyo pong mga pagpapagal sa pagtuturo. Sa ating pong mga kapatid na, although hindi ko na po banggitin, pagkalahatan na po, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagpapagal sa paglilingkod, sa pag-agapay po sa gawain ng Panginoon. Amen! Kung wala po kayo, ay hindi po namin kakayanin dalawa ni Pastor Ate. Pero dahil nandyan kayo mga kapatid, tuloy po tayo sa paglilingkod sa atin pong dakilang Diyos. And I would like to acknowledge our visitors. Mayroon po tayong mga teacher. Ma'am, pagpalang umaga po. At naniniwala kami na tayong lahat ay pagpalain ng Diyos. Baka nauhaw si ma'am mga kapatid, bigyan niyo po ng tubig. Yung mga first time lamang ngayon na nakasama. Yung ating mga mahiwagang mineral dyan. Bigyan niyo po. Welcome ma'am. Salamat at nakasama po namin kayo. Sa akin pong mga kamag-anak na nandirito, sa akin pong mahal na tiyahin, sa akin pong asawa po ng aking tita, mga kapatid, nandirito sila. Ang akin pong mga pamangkin, si Brother Hansen. Praise God. At napakabuti ng Diyos. Maging sa pamilya ni Pastor J, Brother Toto, Sister Jill, salamat sa ating Panginoon. Nakasama po namin kayo. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Praise God. Ang ating pong mga kapatid sa UPC Malainin, salamat kasama natin sila ngayon. Although maraming wala mga kapatid, pero tuloy pa rin tayo sa pagpupuri natin sa Diyos. Maraming salamat po sa UPC Malainin. Praise God. At hindi po pwedeng kalimutang pasalamatan yung akin pong nag-iisang girlfriend. Nasaan na siya? Ayun. Na ngayon, asawa ko na siya. Amen. Maraming salamat sa akin pong buting may bahay. Grabe pong mga pagsubok namin pong pinagdadaanan.
Pero dahil sa biyaya po ng Diyos, nakakangiti kami mga kapatid. Amen! Salamat sa atin po, Panginoon. At sa lahat, wala po ang gawain ito, wala ka, wala din ako, kung wala ang Diyos. Hindi man natin siya nakikita, but I feel His presence. Naniniwala ako na una pa siya sa atin sa lugar na ito. Dahil pumupunta ang Diyos sa lugar na kung saan mayroong mga Kristiyano nagsama-sama para purihin at sambahin siya. Amen! Praise God! Dati po, naaalala ko lang yung kauna-unahang gawain po sa lugar na ito. Bisikleta lang po ang nakaparada dyan at pakarag-karag na motor. Tingnan niyo po ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. I believe, kung hindi pa babalik ang Panginoon next year or other years, yung likod na yan ay mapupuno na po ng mga sasakyan. Pagkat mayroon po ako nabalitaan, by next year, baka mayroong 4 na kapatiran na bibili ng sasakyan. Amen! Pag lumalago ang iglesia, pinagpapala tayong lahat ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Hindi dahil sa matalino tayo, mayaman tayo, magaling tayo, kundi matalino, mayaman at magaling ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. So tayo po'y nandito para po mag-celebrate ng Thanksgiving para po sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. Although mayroong mga negative, positive tayong nararanasan, but still, dapat lang tayo magpurit, magpasalamat dahil mabuti po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Sino yung handa? Amen! Praise the Lord. Sister Chat, bless na bless kami sa gawain ng mga yun. Namangha ako para akong na-starstruck sa kanila. Dahil hindi lang po bukod sa gwapo at maganda sila. Grabe sila kung magpuri doon. Parang ayaw nilang tumigil. And I pray na makita ko rin sa lugar na ito, mga kapatid, yung pagpupuri talaga na ginagawa natin para sa Diyos. Handa na ba kayo? Lahat po tayo ay tumayo, mga kapatid, dahil kanina pa handa ang Diyos na nakikinig at patuloy na makikinig sa atin pong mga papuri at pagsamba. Praise the Lord. Dahil ko rin magpapasalamat kay Brother Ryan sa pag-aayos po ng ating pong sound system. Kaya po, humihingi tayo ng paumanhin sa mga nag-practice dito na halos inabot na yata sila ng alas 10 ng gabi. Dahil hindi po namin mapaayos, Sister Jack. 3 oras na, hindi pa napaayos. But salamat, mabuti talaga ang ating pong Panginoon. Psalms chapter 100, 1 Thessalonians chapter 5, and James chapter 1. Psalms chapter 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Kaya pala tayo pinagpapala ng Diyos dahil pangako na talaga niya sa atin na tayo pagpapalain ng ating pong Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Rejoice evermore, pray without ceasing, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And then sa James chapter 1, verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Praising God in time of crisis. Mahirap pong tumawa, mahirap ngumiti, mahirap magpuri pag mayroon kang mabigat na problema. But today, in the name of Jesus Christ of Nazareth, whatever crisis that we have, I suggest that we need to thanks, praising God in times of crisis. Sino po ang mayroong may mabigat na pinagdadaanan? Sino po ang may mabigat na problema? I challenge to all of us, mga kapatid, hindi yan hadlang para magpuri sa Diyos. Pag tayo nagpupuri sa Diyos, kahit tayo mayroong mabigat na problema, maniwala ka man o hindi, mayroon pong himala na gagawin ng
Ama namin Diyos, thank you so much for your love, your power, your anointing. Thank you so much, Lord, for the great blessings that you have given to us today according to your word in Jesus' name. Thank you, God, for your anointing and revival. All the glory must belong to you alone in Jesus' name. Amen. Sa lahat na may mabigat na problema, itudo mo na yung pagbuburi mo. Itudo mo na yung worship natin. Itudo na natin ang ating mga sigaw na habang ako'y nagsasalita, mga kapatid, itudo mo na ang iyong paglapit, pagkikipag-usap sa atin pong Panginoon. And I believe there is a great blessings to you and me. In the name of Jesus. Praise God. Tumamay ka ng 3 at sabihin mo sa Kanya, pantay-pantay ang blessings ng Diyos para sa atin. May problema ka ba? You have a crisis, but there is God, and we have God to help us today. Please be seated. Thank you. Bawat isa po sa atin ay hindi maiiwasan at hindi po tayo nakakaiwas na tayo po ay humaharap minsan ng iba't ibang klaseng bigat, maraming problema na pinagdadaanan po sa buhay. Nakakaranas tayo na mayroong mga panahon na tayo ay gipit na gipit. Mayroong mga panahon na www.com tayong nararanasan. Yung walang-wala, as in walang-wala ka na talaga. May mga panahon na may sakit ka pa. Kung kailan wala ka na, may sakit ka pa, ang daming problema. Pero bakit ikaw at ako buhay pa hanggang ngayon? Dahil hindi po nauubos ang biyaya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nauubos at ang Diyos ay laging mapagpasensya at ang Diyos ay laging nagre-rescue sa atin dahil anak tayo ng Diyos at hindi basta-basta pumapayag ang Diyos na yung kanyang mga anak ay patuloy at lubusang nahihirapan, mga kapatid. Kahit hindi tayo sumasamba, kahit hindi tayo nananalangin, kahit hindi tayo lumalapit sa Kanya, ang Diyos ay nagkukusa na Siya ay lumalapit sa atin para yung atin pong pangangailangan ay tutugunin ng Diyos. Amen. So sa umagang ito, mga kapatid, wala po tayong ibang gagawin kundi magpasalamat at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Ang hindi magpupuri talo. Bakit talo? Kasi hindi lumalapit ang Diyos, hindi nagpupuri. Kundi ang mas lalong nila, although mayroong mga bagay na nararamdaman natin ng Diyos, pero iba ang pagkilos ng Diyos sa mga taong nagpupuri. Amen. Now, tayo mga tao, masaya tayo at nagpapasalamat pag tayo po ay nakatanggap ng regalo. Mayroon po ako mga naririnig na mga nagsasabi, Pastor, gusto ko makatanggap ng regalo na nagagamit sa buong taon. Maganda yan. Praise God. Kaya, I pray mga kapatid, sa sunod kung kayo po'y magre-regalo at yung bibigyan mo ng regalo, ang gusto, yung mapapakinabangan sa buong taon, bigyan po natin ng kalendaryo. Ayan po, buong taon na napapakinabangan ng kalendaryo. Mayroong iba gusto ng makatanggap ng regalo na mayroong meaning. Mayroong mga moral value. Ito'y nabasa ko lang din. At totoo naman, mga kapatid. Kung gusto natin ng regalong ganon, pag mayroon po kayo nakapakinig po kayo na gusto ng regalo, gusto niyang mayroong meaning, bigyan mo po ng diksyonaryo. Mayroon namang iba gusto yung nagagamit sa bawat lakad. Bigyan niyo po ng medyas. Mayroon po gusto magagamit sa pagtulog. Mayroon, yung iba gusto nila makatanggap ng regalo na magagamit sa pagtulog. Bigyan niyo po. Yung ipikasin sa kakatin ko. Opo, karamihan yan. Bago matulog. So may mga sakit, Vicks, regaluhan natin. Amen. Sa mahilig magkape, regaluhan po natin ng termos. At sa mga laging luhaan, regaluhan natin ng panyo. Amen. Pero para hindi na tayo mahirapan pagbigay ng regalo, pirahin nyo na lang, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos! Thanksgiving means
The expression of gratitude, especially to God. Yung atin pong pagpupuri, pasasalamat, ayan po ay ating paghahayag, pagtanaw natin o pagkilala ng utang na loob, hindi sa tao, kundi sa Diyos na nagbigay ng buhay mo at ng buhay ko. Kaya mamaya, mga kapatid, ibigay natin yung pinaka-the best na papuri para sa Diyos. May mga tao na nagbibigay, nagpapasalamat, they celebrate Thanksgiving, kung sila po ay naghihingi ng panalangin, they travel abroad, para sila po ay gabayan at ingatan para sa kanilang pagbiyahe. Pag sila po ay nakalanding ng maayos, sila po ay nagsiselebrate ng Thanksgiving. May mga tao na nagpapasalamat sa Diyos pag nakatanggap o pinagaling sa kanilang sakit karamdaman. Mayroon mga tao na nagsiselebrate pag mayroon silang mga anak na nakagraduate. Ibig sabihin, Thanksgiving means pasasalamat. Kaya isipin na natin sa umagang ito, ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin, bakit hindi natin siya pasasalamatan? Pero kung kaya natin bilangin ang mga pagpapala at pabor na ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, He is worthy to our praise. Amen. Ang taong hindi marunong magpasalamat, ang taong hindi marunong tumanaw na utang na loob sa Diyos, mga kapatid, ay anong tawag doon sa tao? Ganon. Walang Kristiyano na hindi marunong tumanaw na utang na loob sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Pagkagising pa lang sa umaga na buhay, sila po ay tudo-tudo nang nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan ng ating pong dakilang. Kailangan natin magpasalamat sa Diyos sa bawat kalakasan na ibinibigay niya sa atin sa panahon na tayo nanghihina. Dahil walang tao po na hindi nanghihina. Lahat tayo ay nakakaranas ng panghihina. Minsan humihingi tayo ng kalakasan sa ibang tao, pero ang totoo po, mga kapatid, ang Diyos talaga ang nagbibigay sa atin ng lakas para tayo po ay makapagpatuloy. We need to keep going. Ano bang mga bagay na atin pong ginagawa? Kaya sa oras na tayo nanghihina, huwag po tayo mag-atubili na lumapit sa Diyos dahil libre lang ang kalakasan na nagmumula sa atin pong Panginoon. Kaya po sabi nung kanta ni Don Moen, God will make a way when there seems to be no way. May nararanasan po tayo sa ating mga buhay na minsan nawawalan po tayo ng pag-asa. Nakakaranas po tayo ng mga panahon na parang ayaw mo nang mabuhay sa mundo. Pag nakaranas ka ng kabiguan sa pag-ibig, yung dating makulay mong buhay nagiging madilim. Nakakaranas tayo ng kalungkutan. Nakakaranas tayo ng mga panahon na tayo nag-iisip na tila baga walang solusyon ang atin pong mga problema. Ikaw at ako po ay nakakaranas ng ganyan. Yung ang bayang Israel, wala na silang malulusutan. Did-in na po yung kanilang nilalakaran. Wala na silang pag-asa na mabuhay pa dahil nakikita nila parating na ang mga bayang, yung Egyptian soldiers para sila'y tugisin. Nung wala na silang matakbuhan, wala na silang mataguan dahil dagat na yung nasa likod nila. Wala na silang magagawang paraan. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan para hatiin yung dagat, para sila ay makalakad at hindi makabalik sa Egypt. Mga kapatid, I challenge to all of us today. Maaring din na tayo sa atin pong mga problema. Maaring wala na tayong solusyon. Maaring wala na tayong magagawa. Pero may Diyos na may kayang gawin, mga kapatid. There is nothing impossible with God. Yung hindi natin kayang tangirin ay malalim. Kayang gawa ng paraan ng Diyos yan para tayo ay makalusot, makasurvive sa atin pong mga problema. Taas po ng kamay ng walang problema. Lahat tayo may problema. Kaya dapat lahat tayo ay magpuri. Bakit? Ang Diyos ay mayroong gagawing solusyon para makasurvive tayo. At hindi natin kayang lumusot sa problema. Pero ang Diyos kayang-kaya tayong tulungan, mga kapatid, para malusutan ang mga problema. Amen! Pasalamatan natin ang Diyos for all the blessings. Sino walang tinanggap na regalo sa buwang ito? O kahit sa buong taon na ito, walang nagbigay sa inyo ng regalo? Baka mamaya pa, cash? Ang napakapala. Mukhang malaki-laki na natanggap ng cash, Sister Jera. Medyo ate kayo.
Amen? Dapat lang natin pasalamatan ng Diyos sapagkat siya po'y nagbibigay ng mga pagpapala more than we deserve. Parang malungkot kayo, meron na tayong mga sasakyan? O parang nag-iipon lang kayo ng lakas para itudo mamaya, mga kapatid. Amen? Dapat nating pasalamatan na kasama pa natin ang ating mga pamilya na nagpupuri sa Diyos. Bakit? Maraming mga tao na wala na silang pamilya, mga kapatid. May mga tao na wala na silang mga kaibigan, pero tayo pinagpapala ng Diyos dahil kasama natin ang ating pamilya. Tayo ay may lakas, tayo ay nakakarinig, tayo ay nakakahinga, tayo pa ay nakakakita. Dapat natin pasalamatan ng Diyos kahit wala tayong magandang bahay, kahit wala tayong kotse, kahit wala tayong hari-harian. At lang na alam mo na hindi ka pinapabayaan ng Diyos, dapat tayo magpasalamat sa ating pong Panginoon. Hallelujah! We need to thank God for everything that He gave our life meaningful. Walang kabuluhan ang ating buhay pag walang Diyos. Kahit 100 ang ating eroplano, pag walang Diyos, walang kabuluhan. Dahil hindi tayo kayang dalhin ang ating mga eroplano sa langit. Diyos lang po ang kayang magdala sa atin yan. Kaya napakasarap magpuri, pumapalakpak sa atin pong Panginoon. Kahit wala kang pera, as long na mayroong Diyos ka, dapat tayo magpasalamat sa atin pong dakilang Diyos. Sabi ng isang writer, it is really nice to wake up in the morning realizing that God has given us another day to live. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kung wala kang regalo ngayon, baka bukas meron na. Baka mamaya, mayroon na. We need to prepare the blessings, the gift of God, na kaya pong ibigay ng Diyos sa atin pong Panginoon. Napakinggan po natin ang testimony ni Sister Beverly kanina. Kung kailan buwan ng December, saka namatay ang kanyang asawa. Sister Beverly, hindi ka na nag-iisa, saan ka man naroon. Dahil nung tayo po ay nakipaglamay sa kanya, yun din po ang araw na namatay ang pinsang buo ko sa probinsya. Pamangkin ng nanay ko namatay. Pero hindi yun maging dahilan para hindi tayo ngingiti. Hindi yun maging dahilan para hindi tayo magpuri sa atin pong dakilang Diyos. Bakit? Katawan lang ang namamatay, mga kapatid. Ang ating kaluluwa ay hindi mamamatay. Amen. Kaya lahat dito, hindi ka man namatayan, maliit man lang ang problema mo. Huwag natin tipirin ang pagpupuri sa Diyos. Mayroong mga tao na namatayan sa araw nito. Mayroong mga tao na namatayan ang kanilang kamag-anak. May mga tao na namatayan ang kanilang magulang. Pero as lang na matibay ang ating relasyon, pagkakakilala sa Diyos, tayo pa rin ay dapat magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Kasi nakakahiya naman po, wala tayong problema tapos di nagpupuri sa Diyos. Tapos ang malakas magpuri sa Diyos, yun pa ang mabigat na problema. May problema man o wala, dapat hindi magbabago ang ating pagpupuri at pasasalamat sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Hindi dahilan ang mawala ng pag-asa sa buhay o mahal sa buhay para maging malungkot tayo habang buhay. Sino po dito gusto malungkot maging habang buhay malungkot? Meron? Himala po pag mayroon. Tayo kunti problema lang, gusto natin maging masaya. Sa totoo lamang po, ang kasiyahan na naibibigay ng tao sa atin ay may limit. Pero pag ang Diyos, walang limit, mga kapatid, ang kaligayahan ng Diyos na kayang ibigay sa atin. Amen! Pasalamatan natin ng Diyos. Ano man mayroon ka sa sarili mo, ano man mayroon tayo ngayon. Amen! Hindi man tayo sikat, hindi man tayo kilala. Pero as long na mayroong Diyos tayo na pinaglilingkuran, patuloy pa rin tayong magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Palagpakan natin siya. So yung nararanasan po natin mga negative, good or bad, yan po ay blessings ng Diyos sa atin. Na mayroon po tayong lessons na makukuha. Sabi ni Hannah Smith, the soul that gives thanks can find comfort in everything.
The soul that complains can find comfort in nothing. Lahat ng reklamador pumalakpak. Ay, sister chat, walang reklamador. So walang nagre-reklamo dito, Brother Danny, na wala siya. Mayroon ba dito nagre-reklamo dahil wala ka? Mayroon? Wala. So ibig sabihin, lahat ng kasama ko ngayon, hallelujah, ay hindi mga reklamador. Lahat ng mga kasama ko ngayon ay handang magpuri, ibigay ang buong lakas para magpuri sa Diyos. Walang dahilan para magreklamo tayo sa Panginoon. Ang dapat nating gawin, mga kapatid, ang purihin siya in times of crisis. Woo! Totoo ba talaga? Walang reklamador? Oprah Winfrey, the single greatest thing you can do to change your life today would be to start being grateful for what you have right now. Pwede natin simulan sa araw na ito yung mga bagay na atin pong hinihingi sa Diyos na gusto nating makamit sa pamamagitan po ng pananalangin. Alam niyo po ang istorya namin, mga kapatid, alam niyo po ang istorya ng buhay naming mag-asawa. Nagsimula lang kami sa pakarag-karag na sasakyan at hindi ko po ito kinakahiyang pagtotoo, mga kapatid. Amen! Dahil ang bunga ng atin pong mga pagpapala, hindi sa malaki ng ating sweldo, kundi ang Diyos ang gumawa ng pamamaraan para pagpapalain tayo ng Panginoon na higit pa sa atin pong inaakala. Amen. Yung lugar na ito, yung nag-aaral pa si Brother Lemuel, madalas akong maubusan ng gasolina dyan, Sister Beth, pagbaba. Tinutulak ko na yung tricycle papunta roon. Sabi ko, Lord, ako'y naniniwala, hindi habang buhay magtutulak ako ng tricycle. Hindi habang buhay magkakaranas kami ng ganito, Panginoon. I still pray to the Lord na mayroon siyang pagpapala na ibibigay na higit sa mga bagay na aking inaasahan. At totoo yung Diyos na akin pong pinaglilingkuran, mga kapatid. Dahil hindi lang sasakyan ang kaya niyang ibigay. Yung langit, yung buhay na walang hanggan sa langit ay kaya ibigay ng ating pong Panginoon. Pag tamad tayo magpuri sa Diyos, kung tamad tayo maglingkod sa Diyos, ang Diyos ay hindi rin sisipagin na ibuhos ang kanyang mga pagpapala. Pero kung kahit meron mang nakikita o wala, kung masipag tayo magpuri sa ating pong Panginoon, grabing magbigay ng pagpapala ang Diyos. Alam niyo po, number one na pinagpapala ng Diyos ang mga taong nilalait ng tao. Pag nakaranas ka na dinadown ka na, pag nakakaranas ka na ng masasakit na salita dahil naglingkod ka sa Panginoon, mag-rejoice ka na dahil ipapakita ng Diyos na hindi tayo nagkamali ng pagtitiwala sa Kanya. Ipapakita ng Diyos yung Kanyang magagawa sa ating mga buhay at sila mismo magsasabi, napaka-imposible na magkaroon ka ng magpapala dahil yes, imposible sa atin. Pero sa Diyos, hindi imposible, Brother Danny. Palagpakan natin siya, mga kapatid. A grateful heart is a magnet of miracles. Sino po dito nakakahawak ng magnet? Pag ang magnet dinadaan mo sa isang lugar, hindi didikit sa magnet yung mga bagay na hindi pang magnet. Didikit talaga sa kanya yung namamagnet. Tama? Sa Bible, ang sekreto pala, para yung mga pagpapala ay parang magnet na lalapit sa atin, magtiwala tayo sa Diyos. Ano yung gusto niyong sasakyan, Sister Chat? Avanza? Fortuner. Next year, mayroon na po kayo. Amen. Hindi ako propita, pero naririnig ng Diyos yan, mga kapatid. Because of God. Ang Ganaban family, 4. Ngayon, meron na silang 2. 2 na lang ang kulang. Bingi pa ang Diyos? Sinungaling pa ang Diyos? Madamot pa ang Diyos? Hindi. As long na tayo, mga kapatid, ay sumusunod at naglilingkod ng tapat sa atin pong Panginoon, ibibigay talaga ng Diyos yung mga pagpapala na magugulat ka na lang. Praise God. Kailangan natin ng Diyos para yung mga himala ay atin pong mararanasan. Because gratitude transform every negative situation.
Sa panahon na walang-wala tayo, doon tayo lalong magpuri, sumamba, magpasalamat sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, pag natatanggap natin ang pagpapala ng Diyos, minsan sasabihin mo pa, Lord, bigyan mo pa ako ng mabigat na problema. Lord, bigyan mo pa ako ng mabigat na suliranan. Bakit? Dahil sa mabigat na problema, doon tayo lalong lumuluhod, umiiyak, tumatawag sa ating pong dakilang Diyos. Sabi ng Bible, ang Diyos hindi maiksi ang kanyang kamay. Patuloy lamang tayo magtiwala. Pero bago tayo manalangin, bago tayo humiling, pasalamatan muna natin ang Diyos sa atin pong mga buhay dahil hindi po siya nagkulang. Hindi pa tayo nakahingi. Binibigay na po ng Diyos ang atin pong pangangailangan. Amen? Praise God. Nakarinig na po ba kayo ng mga taong pag kumakanta, nakakabasag ng tenga? Nakarinig na po kayo noon? Yung kapag kumanta, parang babasag yung tenga mo. Yung ang lakas na sintonado pa. Nakarinig na po kayo ng gano'n? Nandiyan po yung child ko, Sister Beth. Katagayan ko yan. Kainuman ko yan sa Bichukin. Andyan. Pag may asunto ako sa kanilang bahay, ako nagtatago. Kaya hindi ako pwede magsinungaling, Sister Chat. Nandyan, ang tiyahin ko. Pwede siyang sumigaw na nagsisinungaling ako kung hindi totoo ang sinasabi ko. Pag nagyaya na yan siya sa akin na mag-inuman kami, tatiyahin ko, kainuman ko. Kaya, di ba, himala ang Panginoon? Wala tayo sa inuman ngayon. Nasa presensya tayo ng Diyos. Kapag kumakanta kami, ang boses namin parang mga baka, parang mga basag na lata. Yung mga kapitbahay, masakit na ang kanilang tenga. Nakakabasag ng tenga. Wala sa tono, sintonado. Amen. Ang daming galit. Pero ngayon, pag sa Panginoon ka kumanta, kahit sintonado ka, ang demonyo lang ang nagagalit sa iyo. Pero yung anghel sa langit, yung Diyos na ating inaawitan, mga kapatid, kahit kailan hindi sasabihin ng Panginoon, tumigil ka na dahil sintonado ka, tumigil ka na kayo, masakit ka sa tenga. As lang na tayo umaawit sa ating pong Panginoon, may mga taong nasasaktan, pero ang Diyos hindi nasasaktan, mga kapatid. Amen. Kaya sa lahat ng mga sintonadong katulad ko, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Wala tayong karapatan na umawit sa Araneta Coliseum, pero ikaw at ako may karapatan umawit sa kaharian ng Diyos. Amen. Yung iskinita po namin sa Nabutas, pag may dumadaang tao, nauuga. Brother to. Yung speaker na ganito, hinaharap ko sa daanan, Sister Chat. Pag may napadaan, brother to, why, Delilah? Dahil lasing na, mayroon nang nag-aabang para saksakin ka. Praise God. Pero nung sinabi ng doktor sa amin ni Pastor Chip, sanglin ko na lang ang buhay ko. Sabi ko na, hindi na ako makakaawit ng victims of love. Hindi na ako makakaawit ng I do love yung mga Eddie Peripri na mga Victor Wood. Ang inawit ko lang, ay puti-puti mo. Praise the Lord! 2014, dapat si Junari Bilyong patay na. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoon. 2024 na ngayon, mga kapatid. Mabuti na lang, pinagsikapan kong umawit ng papuring awit sa Panginoon, mga kapatid. At sa aking pag-awit, naramdaman ko ang pagkilos. Sa aking pagpapuri, naramdaman ko ang himala ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sa in times of crisis, pag tayo magtiwala sa Diyos, magugulat na lang tayo, mga kapatid, na mayroon palang himala na ginagawa ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Sabi dati nung inuupahan naming bahay, pag bibigyan na lang kami ng taning ilang araw na lang, pag hindi kami makakabayad, palalayasin na kami sa tinitirhan namin, Sister Chat. Parehas kaming naglilingkod sa Panginoon, palalayasin kami. Para bagang ang tingin sa amin ay masamang tao, para bagang ang tingin nila sa amin, hindi naglilingkod ang Diyos.
Pero ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang lingkod, mga kapatid. Sa panahon na mayroon kang mabigat na problema, sabi ko kay Pastora G, walang ibang makakasolusyon dito, kundi ang magtiwala tayo sa ating pong Panginoon. And to God be all the glory. Binigyan kami ng bahay na maganda ng Panginoon. Nakabili ulit kami ng isang bahay. At sa susunod na linggo, baka madagdagan pa ng isang bahay. Pag inaapi ka, pag naglilingkod ka sa Panginoon, mga kapatid, there is the shower of blessing. That's why we need to continue thanksgiving. Mag-alay tayo ng pasasalamat. Hindi lamang sa taon na ito, kundi araw-araw, mga kapatid. Huwag tayong bumitaw sa pagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos. In times of crisis, we need to trust and worship God. Dahil darating sa punto ng pagiging Kristiyano, aawayin ka ng kapitbahay mo, aayawan ka ng kapitbahay mo. Pero as long na hindi sumusurinder sa iyo ang ating dakilang Diyos, tuloy lang tayo sa pagtitiwala, mga kapatid. Okay lang na ang tao sumurinder sa iyo, huwag lang ang Diyos. Dahil delikado po ang Diyos pag sumurinder tayo sa Kanya. Nung nalaglag si Pastora J sa jeep, alam na ng ibang kapatiran ng kwentong ito. Nung nalaglag siya sa jeep, yun yung punto na www.com kami, Sister Chat. Walang-wala. Kaya imbis dalhin siya sa ospital, dinala sa bahay. Dahil walang pera. Yung jeep na sinakyan niya, nung nadisgrasya siya, iniwan pa siya. Na-dislocate na yung braso. Namimilipit na sa tindi ng sakit. Pagdating sa ospital ng Tracy, mula umaga hanggang hapon, walang doktor na nag-aasikaso. Si Pastora G, hindi na maka-antindi. Hindi ko na siya matingnan dahil sa sakit na kanyang nararanasan. Wala akong mahingian ng tulong, kundi ang Diyos. Kaya sabi ko sa mga pastor, sa mga kapatiran, please back up in me in prayer. Dahil mabigat ang amin pong pinagdadaanan. Habang nandoon sa ospital si Pastora G, dumadating ang saklolo ng ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. Wala kaming masakyan, walang magpapasakay. Pero mayroon pinadalang sasakyan ng Panginoon para madala kami doon sa Arayat. Doon sa taga-ayos ng buto. Sa orthopedic. Pagdating doon, kinikwento ko po sa inyo, yung crisis na pinagdaanan namin ni Pastora J. Pagdating sa hospital, hindi siya tuturukan ng anesthesia. At hindi na rin magagalaw-galaw yung kanyang braso. Dahil sobrang sakit na. Pero para mabalik, ang solusyon ng mga doktor, kapusin siya para baltakin. Tayo pag nakakita ng napipilayan, hawak-hawakan natin kasi ingat na ingat tayo. Pagdating pala doon sa kanila, babaltakin ka. Tatalian pa lang, sabi ni Pastora J, dok, ang sakit, sobrang sakit. Pero yun ang kailangan niya pagdaanan. Yung napakasakit. Kaya nung binaltak talaga siya, Sister Chad, dahil nakahawak ako sa kanya, hindi ko siya kayang tingnan habang umawak ako sa kanya. Nung binaltak siya ng doktor, sabi niya, aray, Jesus! Sobrang sakit. Kung hindi pala siya nakalusot sa sobrang sakit na yon, baka hindi naayos ang kanyang braso. At dito ko nakita, sabi ko, salamat Panginoon. Kailangan pala malagpasan namin ang napakatinding sakit na dapat namin malagpasan para maging maayos ang aming pong mga buhay. Sa panahon na walang-wala kami, halos sa isang araw sa loob ng isang linggo, isang beses na lang kami kakain ng pinakaulam, yung malunggay at sabaw ng malunggay. Hallelujah! Mabuti na lang yung aking asawa, hindi sumurinder sa Panginoon. At ngayon kami nag-aanay, mga kapatid, na yun palang paghihirap na aming pagdadaanan. Mayroon palang malaking biyaya ang binibigay ng ating dakilang Diyos. Kaya wala pong araw na hindi kami nagpapasalamat sa Panginoon. Every time na mayroon kaming mabigat na problema, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil mayroon pong kabalikat na blessings. Sister Jeneline, ang bigat, kinikwento ko sa inyo mga kapatid.
kung anong meron kami dahil wala kami kung walang Diyos. Amen. Nakabili ngayon ng bagong bahay, Sister Judeline. At ang sabi niya, next year pupunta siya sa Amerika. At ang sabi niya, yung bahay niyang nabili ay pwede pagdahusan at gawan buksan para sa gawain ng ating dakilang Diyos. Hirap tayo maghanap ng lugar dahil walang basta nagbibigay sa atin ng lugar at lupa. Pero ang Diyos marunong gumawa ng paraan as long na mayroon tayong desire na patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Di ba dapat natin pasalamatan ng Diyos? Amen. Yung kinikwento ko po sa inyo ay wala po yan sa dulo ng kalingkingan ng blessings na tinanggap ninyo ang ating dakilang Diyos. Yung tinanggap po ninyong blessings mula sa Panginoon, wala lang sa dulo ng kalingkingan yung blessings namin. Ang sekreto, mga kapatid, amen, huwag kang ma-intimidate kung sino ang makakita sa iyo kapag umiiyak ka, kapag nagpupuri ka sa Panginoon. Ipakita natin ang totoong pagpupuri na kahit pinagtatawaran ka na, kahit nilalay ka na, at lang na ginagawa mo yan sa ating Panginoon, it is acceptable in the presence of God. Ang sabi nga nila, ang taong laging mahiyain, yun ang taong laging nagugutom. Kasi mahiyain ka. Tama? Pero pag gusto natin na laging busog, huwag tayong maging mahiyain. Manghingi tayo, mga kapatid. At yan, ang paghingi sa Diyos, hindi po tayo nililimitahan ng ating pong Panginoon. Amen? Sabi, meron akong taong nakausap, sabi niya, Pastor, ang taong pinagpapala, yung taong dapat magpasalamat sa Panginoon, yung taong hindi nakaranas magsaing sa loob ng isang taon. Mahirap makahanap ng ganyan. Hindi ka nakaranas magsaing sa loob ng isang taon. Pero buhay ka. Sa gawain ng Tagaytay, maraming salamat sa youth department. Pag mayroong gawain ng youth, Sister Chat, awang-awa ako sa mga young people na madala namin. Kasi pag nakarating kami doon, ang pera namin tamang-tama lang sa gawain. Brother to, nakikita ko sa ibang mga young people, sa ibang church, ang saya-saya nila, ang sarap ng pagkain nila. Sa amin, dala namin tuyo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na mayroon kaming tuyo. Pero sa huling gawain sa Tagaytay, bulalo na ang pagkain ng mga young people, mga kapatid. Because of the goodness of God. Ito pa isang himala ng Panginoon. Paikot-ikot kami sa Tagaytay. Yung sasakyan, papel pala ng sasakyan, hindi ko dala. Kung nagkataon na disgrasya kami, may checkpoint yan, mga kapatid. Kung nagkataon, baka na ang sasakyan na impound pa. Pero tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Iniiwas tayo ng Diyos, mga kapatid. Ang pinupunto ko po, bakit ako naiiyak? Kasi kahit buwan ito ng blessings, itong December, ay hindi nawawala ang mga crisis sa buhay natin. Sabi ng isang nabasa ko, in happy moments, praise God. Sino po dito ang masaya? Palakpakan mo ang Diyos, magpuri ka sa Diyos dahil masaya ka. Dahil mayroong mga tao sa oras na ito hindi masaya, mga kapatid. May mga tao sa oras na ito na nasa ospital. May mga tao sa oras na ito na hindi na nila alam kung anong kanilang gagawin. Pero sa oras na ito, pinasaya tayo ng ating pong Panginoon. Kaya dapat lamang tayong magpuri. Kaya huwag natin tipirin ang palakpak. Huwag natin tipirin ang praise the Lord. Huwag natin tipirin ang hallelujah. Bakit? Pinasaya ka ng Diyos dahil hindi lahat ng tao sa araw na ito masaya. In difficult moments, seek God. In quiet moments, worship God. In painful moments, trust God. Crisis moment, whatever moment that we have, tayo dapat magpasalamat at magpuri sa Diyos. Dahil ang totoong Kristiyano ay hindi tinatamad at hindi napapagod na magpasalamat at magpuri sa Diyos. Hallelujah! Yun po ang ibig sabihin ng Thanksgiving. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kagutuman, dapat tayong magpasalamat sa ating dakilang Diyos.
Pastor, ang hirap doon. Gutom na magpasalamat ka sa Diyos. Pastor, parang ang hirap noon. Ang tindi ng problema, magpasalamat sa Diyos. Totoo, hindi. Napakahirap magpasalamat at magpuri sa panahon na hirap na hirap. Meron po ba ditong upuan na 3 paa? Wala. Mag-magic tayo, Sir. Bakit po ang upuan na yan nakakatayo? Dahil 4 ang paa. Kung tanggalan kaya ito ng 1 paa, mga kapatid, 3 na lang, makakatayo pa kaya? Makakatayo pa po. Makakatayo pa. Pero pag inupuan, babaksak. Pag inupuan, babagsak. Thank you. Yes, mayroong mga upuan na nakadesign 3 yung paa. Kaya di ba maalala niyo sa GC? May nagsit ako na maghihiram ako ng upuan na 3 paa. Papatong sana ako sa Sister Beth at tatambling. Kaso dahil wala, hindi niyo makikita tumbling, mga kapatid. Pwede pag tinanggalan ng 1 paa, tatayo pa ito dahil mayroon pang 3. Pero pag tinanggalan ng 2, makakatayo pa. Eh kung 1 na lang, hindi makakatayo. Tayo minsan nagpapasalamat sa Diyos pag maraming pera. Pero pag wala tayong pera, parang ang hirap natin magpasalamat sa Diyos. Di ba dati, Sister Beth, ang bigat ng pinagdaanan natin ng mga utang natin? Pero ngayon, tingnan yung mga mukha natin. Dun yan. Oh, okay lang. At least masaya. Amen. May mga panahon na pag wala tayong problema, para nakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. May mga panahon na kampante tayo, mga kapatid, nakaupo, nagatikwatro, dahil alam natin na mayroon tayong malaking pera sa bangko. Nakaitim tayo. May mga panahon na hindi na tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil marami tayong bigas, marami tayong masasaing. Paano kaya kung lahat ng ating inaasahan tanggalin ng Panginoon? Paano kaya kung lahat ng pera natin sa bangko maubos? Paano kaya yung lahat ng pamilya natin na nilalapitan, hindi na natin malapitan? Paano na kaya yung lahat ng ating source income alisin ng Panginoon? Kaya pa ba natin magpuri sa Diyos? Sister Beverly, asawa mo lang ang namatay. Pinsang buo ko lang, Sister Chat ang namatay. Si Hope, isang araw, wala pang isang araw, minuto lang, segundo lang, 10 ang namatay. Alam niyo ba yung kwento? Kung sa isa lang mamatay, hirap ka na. Yun pa kayang 2, yun pa kayang 3, yun pa kayang 4, yun pa kayang 5, yun pa kayang 6, yung 7, 8, 9, 10. Ang sabi ni Hope, wala, hubad ako na pinanganak, nilabas sa mundo ito. Babalik ako sa iyo, Panginoon, na wala akong madadala. Lahat ng nawala sa akin, hindi hadlang para magpuri at magpasalamat. Kaya ang sabi ni Hope, purihin ang Panginoon, sasamba pa rin siya sa Diyos. Kaya mga kapatid, I challenge you, gaano kabigat ang iyong problema, magpasalamat ka ngayon sa ating pong Panginoon. Bakit? May solusyon ka agad ng Diyos. Sige po, palagpakan mo ang Diyos, magpasalamat ka. Lahat ng problema mo, maliit lang. Kunti lang ang problema mo. Maliit lang ang crisis natin. Hindi yan maging hadlang at dahilan para tumaltikod tayo sa Diyos. Dapat pa tayong magpasalamat sa Diyos. Pero hindi naman talaga may kakaila, mga kapatid. Mawalan ka lang na 1,000, galit ka na. Mamatayan ka nga lang ng aso, magpapabarangay ka. Pero hindi ko sinasabi, Sister Beverly, na pag namatayan ka ng mag-asawa, magtatatakbo ka dyan. Sabi ni Pastor Ang sinasabi ko, mga kapatid, yung encouragement ng ating pong Panginoon. Yung mga paninindigan ng mga tao sa Biblia, kung paano sila nagtiwala sa Diyos in times of crisis. Amen? Sabi nga ng asawa ni Hope, Hope, isumpa mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Pero tayo, magpasalamat tayo sa ating mga asawa. Dad, bayaran lang yan sa kuryente. Honey, bayaran lang yan sa tubig. My love, bayaran lang yan sa bahay. Amen? Okay lang na makarinig tayo ng masakit na salita. Ang mahalaga, mayroon pa tayong Diyos na pwede nang nating lapitan at mayroon tayong pag-asa, mga kapatid. Amen!
Oh, hallelujah, hallelujah. Sige po, lahat ng mayroong mabigat na problema, isigaw mo na yan sa Panginoon. Kung mayroon kang pangangailangan, isigaw mo na yan sa ating dakilang Diyos. Minsan inaawit natin kahit kailan ang Diyos di nagkulang. Pero bakit sapagkat para may mga panahon sa araw natin na tayo ay kulang na kulang? Kung ang Diyos hindi nagkulang. Kahit kailan di ka nagkulang. Pero may mga panahon pag humarap tayo sa salamin, talo pa yung mukha natin sa mga tao na talo sa sabong. Kung ang Diyos hindi nagkulang, walang dahilan para maging tamlay at tatalikod tayo sa Diyos. Kahit tayo nagkukulang, ang Diyos din nagkukulang. Kahit hindi tayo nagpe-pray, ang Diyos din nagkukulang. Kahit hindi tayo sumasamba, ang Diyos hindi nagkukulang. Kahit hindi tayo nagpupuri, ang Diyos hindi nagkukulang. Kahit hindi natin siya kinikilala, ang Diyos hindi nagkukulang. Kahit wala kang pera, ang Diyos din nagkukulang. Kahit wala kang bigas, ang Diyos din nagkukulang. In times of crisis, ang Diyos hindi talaga nagkukulang. Dahil yung may buhay pa tayo, sapat ko yan para pasalamatan ng Diyos. Hallelujah! Amen! Sigurado ba kayo mga kapatid, masaya kayo na pinagpapala kayo ng Diyos? Pwede ba makarinig ng pagpapala na parang pang isang taong pagpapala? Yung pagpupuri? Pwede ba tumayo mga kapatid? Tumayo na papalakpak ng pupuri ka sa Diyos. Hindi dahil sa nangaral si Pastor. Ang Diyos ang nangaral sa ating mga kapatid. Maraming taong nangarap. Pero hindi naabot ang kanilang mga pangarap. Sa umaga nito ay challenge to all of us. Mga kapatid, nakakahiya sa Diyos. Kung sisingilin tayo ng Panginoon sa bawat hininga natin, wala tayong kayang ibayad sa Panginoon. Kung sisingilin tayo ng Diyos sa panlasa natin, wala tayong kayang ibayad. Now, sa umagang ito, lahat ng mayroong pinakamabigat na pinagdadaanan, I challenge to you to come in the altar. Kapatid, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Minsan po kasi tayo mga tao, mayayabang tayo. Kala po kasi natin, hindi natin kailangan ng Diyos. Pero sa umagang ito, alisin natin kung anong degree mayroon tayo. Sa umagang ito, aalisin ko ang pagiging pastor.